Nagbanggaan ang dalawang motorsiklo sa Dumaguete, Negros Oriental. Kwento sa otoridad ng sumemplang na rider, nag-overtake siya dahil mabagal daw ang takbo ng sinusundan niyang motorsiklo. Pero bigla raw itong lumiko, kaya sila nagkasagian. Sumemplang ang nag-overtake na rider at ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat. Sinubukang makipag-usap ng rider pero di nagpakilala at nakipag-usap sa barangay ang nakasagian. Naiblatter na sa barangay ang insidente. Hinahanap na rin ng Dumaguete Police ang isa pang rider. Matapos sa Visayas at Mindanao, bibiyahe na sa Metro Manila ang mga love bus na may libreng sakay ngayong buwan. Ang mga ruta terminal nito makikita sa kanilang Love Bus app. Mula sa Valenzuela, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, inilunsad ngayong Sabado kasabay ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng mga love bus sa mga kalsada ng Metro Manila. Dumating si Pangulong Marcos sa Valenzuela Gateway Complex Terminal sakay ng love bus. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa programa para sa paglulunsad ngayong 2025 ng iconic na love bus na isa sa kanyang mga ibinida sa kanyang SONA ngayong taon. Dating simbolo ng modernong transportasyon noong dekada 70. Ngayon, muling ibinalik sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na libre sa publiko. Matapos mailunsad sa Cebu at Davao, mga taga Metro Manila naman ang makikinabang sa proyekto. Target ng pamahalaan na palawakin ito sa iba't ibang panig ng bansa. Sa buong buwan ng Setyembre, libre ang sakay ng lahat sa love bus na bumabiyahe mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Pagkatapos nito, tuwing rush hour na lang ito libre sa lahat. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Pero ang mga persons with disabilities o PWDs at senior citizen, libre pa rin buong araw. Sabi ng Pangulo, kalaunay magkakaroon din ng discount para sa mga estudyante. Maaring makita ang mga terminal at ruta ng bus sa Love Bus app. Katuwang ng pamahalaan sa programa ang DSWD at DOTR. Bawat bus may wheelchair ramps at iba pang accessibility features para sa mga mobility issues. Tangkilikin po ninyo ang ating bagong love bus para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ang traffic, mabawasan ang pollution dahil nga electric at malaking tulong po ito para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kung minsan napakatagal mag-antay bago dumating ang bus, napakabigat ng traffic. Ivan, mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. ang biyahe ng mga love bus. At yan ang latest mula rito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Kahit sa kusina, posible. Ang kita mo. Yan po ang layo ng isang programa para sa mga kababaihang nangangailangan ng hanap buhay. Ang unang sangkap sa pagkamit ng kanilang mga pangarap, tinutukan ni Von Aquino. Basic cooking skills, ingredients, food safety and sanitation, at mga putahe mula sa iba't ibang cuisines. Kabilang ang mga yan sa mga itinuro sa mga grupo ng kababaihang kabilang sa Superman ang program. Isa itong outreach program na layong maturuan sila ng basic culinary skills mula sa mga chef ng Center for Culinary Arts. Madalas walang trabaho eh. Nakita mo naman ang rate ng unemployment natin eh. Mga lalaki talaga ang tinamaan eh. At ang babae, syempre, nasa bahay lang. But they can still be productive. Gusto namin mag-explore pa sila more in terms of makapagtrabaho sila on their own or gumawa sila ng sarili nilang business. Sa kanilang pagtatapos, lubos ang pasasalamat ng mga scholars at mga bumuo ng programa sa kanilang mga sponsors. Kabilang ang entrepreneur at environmentalist na si Carolina K. Gozon Jimenez. Itong experience na to, hindi lang basta lesson. Tapos sa pagluluto, kung hindi lesson din ng buhay. Sa akin kasi yung manang, ano yan eh, hindi lang respect eh. Ate, di ba? So sabihin, hindi ibang tao. Hindi kayo ibang tao. So ang trato nyo doon sa inyong mga clients is like family. No?
So, congratulations. At nakita nyo naman na kayang-kaya, no? Despite all the challenges. Sa babae, hindi lang nai-stop yung buhay sa bahay. Ito na rin yung paraan para bawat isa sa amin mabago yung buhay. Matupad yung mga pangarap na maging isang chef someday. Sinasabi nga buhay parang pagluluto. Kapag sinangkapan ng sipag, tiyaga at pananampalataya, malalasap daw balang araw ang tagumpay. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Busy at nakafocus si Bea Alonzo sa kanyang pamilya at business pero may time pa rin for some rest and recreation. Bonus pa na masaya raw ang kanyang puso. Tanong ngayon ng netizens, engaged na raw kaya si Bea? Narito ang aking chika. Wala munang taping para kay Bea Alonzo these days dahil ang focus niya ang pagiging businesswoman muna. Inilalaan niya rin ang marami sa kanyang oras ngayon sa pagta-travel at pagbibigay ng atensyon sa maraming family events na na-miss niya raw sa mahigit 2 dekadang busy sa pag-aartista. I've been in the business for almost 25 years na. Can you imagine? So parang now is the time to tap on the things that I haven't done before. Feeling ko hindi ko pa na-reach yung full potential ko when it comes to other things like business. And I'm really enjoying discovering kung ano pa yung kaya kong gawin. Mas nabuhay ang interes ng fans sa personal life ni Bea nang minsang magpalitan sila ng messages ni John Lloyd Cruz. Ini-invite ng aktor si Bea sa kanyang tahanan at isama daw ang boyfriend niyang si Vincent Co na present sa event ni Bea. Nakakatawa lang si Idan, as I call him. Nakalimutan niya ata na nag-WhatsApp naman kami o nag-Viber naman at may number naman. Hindi ko naman doon siya nag-message. Nakalimutan niya ata na maraming tao doon. Matapos kumpirmahin ni Bea ang relasyon nila ni Vincent sa kanyang interviews sa GMA Integrated News noong GMA Gala, marami ang naghintay ng grand boyfriend reveal. Parang alam mo, huwag na kayo maghintay kasi wala magiging grand reveal. I really want to focus on my personal life being private right now. Parang feeling ko ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay that I really want to keep things and to keep my personal stuff really private this time. Pero totoo kaya ang naglalabasan online na engaged na sila? Alam mo, nung unahan pa ng lahat ng mga tao yung mga pangyari sa buhay ko. I have nothing to clarify and I want to keep things private. And yeah, there's nothing to say actually. Very happy, yes. Nelson Canla.